Hello, friends. How does pork skin turn into this quintessential Filipino snack? We'll get a glimpse at how it is made and more. In this episode, we are in Santa Maria, Bulacan. We'll meet real nice folks who make their living making and selling chicharron. We get to visit their factory and go behind the scenes of how chicharron is made. Tara na, let's go see. Santa Maria, Bulacan is approximately 1 hour's drive north of Manila. It has a historical significance that dates back to its founding as a village in 1647. The town is named after Saint Mary. The church is dedicated to the Blessed Virgin Mary under the title La Purísima Concepción, the Immaculate Conception. Pope Francis elevated the church to the status of a minor basilica. Let's go over the steps of how they make chicharron with the man himself. Yung sa pagluluto namin ng chicharon, old methods pa rin kami. Wala kaming inalis doon sa sinaunang pagluluto, yung ibinibilad sa araw, tapos ang ginagamit namin, pugon, na kahoy ang gatong. Kasi sabi nila, iba daw talaga yung lasa kaysa yung niluto mo sa makina, tapos niluto mo sa gasolina, kurudo. Iba yung sa kahoy. Here we are in the back of the M's Chicharron factory. M's uses proven traditional ways of making chicharron. Let's get a glimpse. Every piece of chicharron is a story. The story here goes beyond the food. It's about the hands that make it and the hearts that built it all. Boiling the pigskin is done to remove fat and excess pig hair. A pugon is a brick or clay oven, traditionally wood-fired, used for cooking or baking. The term comes from the Spanish fogon, meaning hearth or stove. Think of it like a slow roasting chamber fueled by wood, which helps pre-cook or dry the pork skin without burning it. In traditional chicharron making processes, especially in provinces like Bulacan, a pugon is used to cook the pork skin or back fat slowly after boiling. It acts like a dryer or a roaster, helping reduce moisture gradually before frying. Sometimes used instead of sun-drying, bilad, especially during rainy seasons or in larger-scale operations. M still uses the traditional way of boiling the pork skins using locally sourced wood for fuel, rather than using propane or natural gas. We will come back to the factory after a visit to the store. Nakakalakihan ko na lang din yung tinawag na Chicharon Festival, Chicharon Capital ng Pilipinas, yung Santa Maria. Kasi yung sasarap ng chicharon sa Santa Maria, iba talaga. Kahit sabihin mo na maraming nagchichicharon sa Pampanga, sa San Miguel, sa Laguna. Kasi parang yung mga nagchichicharon dyan sa parang adapt na lang nila dito sa Santa Maria. Kasi yung chicharon sa Santa Maria, iba talaga yung sarap, sabi nila. Basta tatak Santa Maria, masarap yan. As mentioned, Santa Maria is home to some of the best chicharron in the Philippines. Santa Maria has a reputation as the country's chicharron capital. Here in town, we see rows of chicharron sellers lining the main street. Chicharron is a popular snack in the Philippines. Our family likes to eat chicharron with some suka, vinegar. Here, chicharron storefronts serve both resellers and retail buyers. We are here visiting the store of our generous hosts. Ako si Maluko, owner ni Eboy. Nagsimula kami mag-chicharon since 2020. Hanggang inabutan kami ng pandemic dito. Doon na kami nagsimula, yung pandemic. Sabi kasi nila yung pandemic daw,
sagabal sa lahat. Doon kami nagsimula nung pandemic. Doon kami nakilala. Doon din nakilala yung chicharon namin ng pandemic. Kasi kami lang yung hindi sumuko nung pandemic. Doon kami nag-start. I-invite ko po yung lahat na magpunta po dito sa Santa Maria. Tikman nyo po yung M's Chicharon. Dito po sa Santa Maria, Bulacan. Dito po ang specialty po namin, belly, backpat, at puro. Nung simula kasi yun, inaya ko na lang siya na mag-business kami kasi na-disgrasya sa bus. Sabi ko mag-business na lang kami. Para kahit pa paano, nakapokus. Focus din sa family. Sabi ko mag-business na lang kami. Dito lang ako sa store, tapos siya sa field. Kasi may trading din kami. Doon kasi kami nagsimula yung trading namin ng balat. Ako dito sa store, siya sa labas. Let's find out what makes good chicharon. Masarap po yung chicharon po nila, hindi po lasang lumang parang mantika po. Tsaka yung iba kasi pag kinakain yung chicharon, bumabakat yung lasang mantika. Sa EMS po kasi hindi po. Galing po ako sa Villasis, Pangasinan. Sa Pangasinan po, lahat naman po ng chicharon, inaangkat lang din po dito sa Bulacan. Mahal na po pagdating sa Pangasinan ng chicharon, kaya kami po yung kumukuha mismo dito po. Kasi binibenta rin po namin. Bali, ang ginagawa po nila pag di po namin kayang pumick up, binabas ship po nila. Let's head back to the factory and see what's next after the pork skin is boiled. After boiling, the pork skins are hung up to dry in the sun. Sun drying and air drying by laying on racks is all done manually. This is referred to as bilad. Sun drying is used to reduce moisture. This helps get a crisp crackle to the chicharon. Puro chicharon is chicharon that is just skin or rind, with minimal fat or meat. Special back fat would be heavier with fat and meat. Did you know chicharon dates back to the Spanish colonial Philippines? In Spanish, chicharon means pork crackling. Ito, tinatanggalan ko ng mga lawit-lawit na taba kasi pag ito nasama sa ano, pumapait. Kaya kailangan tanggalin yung mga taba. Mapait ang chicharon, nasusunog. Kaya kailangan tanggalin lang yung taba. Boiled pig skins are sun-dried for about half a day. Wala si Idilberto Antonio, Eboy kung tawagin nila. Isa sa may-ari ng Export Chicharon. Ang business partner ko ay si Marilu Umali. Bago nga pala ako mag-umpisa dito sa chicharong negosyo namin, dati akong bus driver sa EDSA. Almost
13 years akong nag-conductor, from conductor to bus driver. Halos araw-araw bumabiyahe ko sa loob ng 13 taon sa EDSA. Nagdadrive ako ng bus, nagkaroon ako ng aksidente sa EDSA. Hindi ko nasasabihin. Sabi, patay na raw yung ganto-ganto, aksidente nga raw. Missing yung na-aksidente ko, wala silang nakita, kaso ganun yata yung kalakaran pagka ganun. Tsaka siguro, kaya nangyari yung bagay na yon, kinaloob na rin ng Panginoon yon na siguro tumigil na ako dun sa pagbabas. Kasi nga, bago naman ako ma-aksidente, lagi na rin namin pinag-uusapan ni Ate Malu yun na bakit ako nagtsatsaga sa bus. Ayaw ko ba na umangat man lang or mabago man lang yung buhay ko. Kaya nung time na yon na nasa presinto ako, nakapag-isip-isip ako na siguro ito na yung sign para tumigil ako sa pagdadrive ko. Kaya yun, tumawag ako kay Ate Malu. Sabi ko, Ate Malu, anong gagawin natin? Parang ayoko na talaga mag-bus. Ang sabi niya, sige, mag-isip ka ng negosyo na pwede nating pagtulungan. Yun ang naisip kong unang negosyo. Yung sa candies. Homemade candies ng Bulacan, tsaka chicharon ng Santa Maria, ibabiyahe namin sa Rizal. Ang ginawa namin puhunan, nangutang kami sa bangko ng pandaw ng isang L300. Tapos dumating yung time na yung ino-order namin ng chicharon, inaya kami na mag-finance sa kanila. Sabi ko, paano kami magpipinance sa iyo? Maghanap daw kami ng balat na yung niluluto nila sa mga importer at kami ang mag-supply sa kanila. Ako bilang bus driver, dating bus driver, yung kasama ko, sabi nga, plain housewife na anak lang ng magbubukid. Doon na nagsimula yung pagninegosyo namin na mapasok kami dyan sa industriya ng chicharon. Kaso yung sa industriya sa pagbabalat namin, parang ang nangyari, ad-even lang eh. Hindi kami sinuwerte sa pagbabalat. Kaya nga doon na pumasok yung pag-iisip namin na bakit kami namumuhunan sa ibang tao na hindi naman namin naibabalik lahat or hindi nila naibabalik sa amin. Mamuhunan na lang tayo sa sarili nating chicharon. Tayo na lang ang gumawa. At least kahit malugi tayo or mag-success tayo dito sa papasukin natin, tayo yung gumawa, hindi sila. Hindi natin malalaman at hindi natin masusubukan kung tayo ba magiging successful dito or kung paano ba. Siguro isang sign na rin yan para siguro mag-iba tayo ng linya. Ito, nangyari nga yun, akala namin nung pagpasok ng pandemic, katapusan na rin nung tinayo naming negosyo. Hindi pa rin kami sumuko kahit nung pandemic, inabutan kami ng pandemic, nalugi, hanggang sa kailangan natin mangutang na naman para magkaroon ng puhunan uli. Yun, siguro nangutang kami, pero bago kami mangutang, nagdasal talaga muna kami na gabayan kami kasi ito na yung last. Kumbaga, huli na. Kasi wala na rin kaming maisip na gagawing negosyo. Sabi ko, utang uli tayo para magkaroon tayo ng puhunan kasi andito na tayo napasok na tayo sa negosyo ng chicharon. Kaya
i-take na lang natin yung kung ano man yung mangyayari. Basta mag-comply na lang tayo kung ano yung kailangan para maibiyahe natin. Makarating sa ibang lugar yung chicharon natin. Dumating yung time na andun nga na ang customer namin pila-pila na. Madami nang nakakilala sa EMS, marami nang tumatawag. Tapos, andyan na yung pagkatapos ng pandemic. Sunod-sunod naman yung pasok ng social media na yan, ng mga istasyon ng TV. Gusto nilang i-cover yung ganyan, yung giant chicharon, advantage at disadvantage ng pandemic. Natuwa naman ako kasi napakalaking tulong ng social media, lalo na yung exposure namin sa social media, mas lalong dumami yung customer namin kasi nga kumalat hindi lang dito sa lugar namin, sa iba't ibang lugar na sa Pilipinas, kumalat yun. Tsaka talaga namang satisfied sila sa lasa ng chicharon namin. Kasi iba daw talaga. Ang lasa ng chicharon ng EMS, sabi nila hindi naman sa pagmamalaki. Lumalabas daw talaga yung chicharon baboy. Yung lasa ng baboy, masarap. Iba talaga ang sarap ng EMS chicharon. See the link in the description below for the full interview. Let's get back to how EMS make their popular chicharon. EMS uses traditional wood-fired brick ovens. So after, boiling the pork skin removes fat and excess hair. The skin is hung to dry under the sun. After sun drying, they're laid flat in preparation for cutting. They have to keep their knives sharp. No machines are used. Even cutting the pork skin is done by hand. The pork skin is cut down to bite-sized pieces in preparation for the cooking. In the cooking process, the pork skins are slowly cooked at a lower frying temperature. And then there is a higher frying temperature to give the chicharron that quintessential crunch. At EMS, the secret blend of seasoning is added right after frying. The chicharron is cooled to room temperature and then sent for packaging.
If you loved this story, hit like and subscribe for more untold stories from the heart of the Philippines. Know someone with a story like this? Tell us in the comments. Let us know what you would like to see next. Doon nga pala sa mga kababayan natin dyan sa iba't ibang bansa at doon sa mga ibang lahi na or foreigner na pupunta dito sa Pilipinas or dito sa Bulacan, inaaya ko po kayo na tikman ang Ems Pork Chicharon dito sa Santa Maria. Sigurado po kayo na hindi kayo magsisisi na tikman ang chicharon namin dito sa Ems Pork Chicharon Santa Maria. Napakasarap. Ay, chicharon! Hello, I'm Nicole Perez from Pandi, Bulacan. Umuya pa ako. Nag-aaral po sa Immaculate Conception Polytechnic. Bili na po kayo ng chicharon